No? Alam niyo po, sa ibang bansa, ayan, lalong-lalo na sa Amerika, no? Meron po silang tinatawag na mga lugar na kung saan doon sila nagtatago. Ang tawag po diyan ay mga bunker. Yan. O kaya, sa panahon po ng giyera, yan, no, tago sila. O kaya naman, kapag ka merong tornado, no, meron silang pumupunta sila sa kanila pong mga shelters, usually, ito po yung mga basement ng mga tahanan. So, pagka humangin o madalhin man o iangat man yung kanilang bahay at ito po ay matangay, ay safe sila sa loob po nung shelter. Alam nyo, sa atin bilang Kristiyano ay meron din tayong proteksyon. At ang proteksyon natin ay ang ating Panginoong Diyos. Sabi po sa awit, no, sa mga awit 91:4, ito po ang sinasabi. Sasapawan ka niya ng kanyang balahibo at sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ikaw ay magtitiwala. Ang kanyang katotohanan ay magiging iyong kalasag at panangga. Alam nyo, ang pangako ng ating Panginoong Diyos, yung kanyang maamong pag-aaruga, no? Yan po talaga yung pangako niya. Ito po ay mapagkakatiwalaan na tayo po ay iingatan at hindi po magkukulang, no? At tayo po ay pagtatanggol sa lahat ng mga bagay na kinakaharap natin kung tayo lamang ay magtitiwala sa Kanya. Now, dito po sa mga awit, no, sa Psalm 91, ay madalas po ay tinatawag ito na awit ng proteksyon, no? Hindi po tinatanggi na merong panganib, no? Pero ipinapahayag po dito kung saan matatagpuan ang ating pong kaligtasan. No? Hindi po inilalarawan dito ni David ang isang Diyos na malayo, kundi isang malapit at personal na tagapagtanggol. Diyos po na sumasapaw, no? At maaari nating kublihan. At ito po ang kapangyarihan ng Diyos na magtatanggol sa atin na kanya pong bayan. Now, sabi po sa Patriarchs and Prophets, page 732, no? Ang Panginoon ay kanlungan at matibay na tanggulan ng mga nagtitiwala sa Kanya. No, napakaganda po na tayo ay maaari tayong umasa at magtiwala sa ating Panginoon dahil siya po ang ating pong tanggulan. Tayo po ay safe kapag kasama natin ang ating Panginoon. Now, tingnan po muli natin sa English. No? Ito po ang sabi. No? He shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Alam niyo po, etong buhay na ito sa atin ay talagang maaari tayo na we are tossed, no? Between the waves, yung binabanggit po sa atin na parang tayo po ay nasa gitna ng mga nag-uumpogang mga bato, no? At ito ay hindi natin may iwasan. Kung sa ating sarili lang, no, para tayo sigurong nasa loob ng ating blender, kahit gaano pa kalaki yung mga prutas, pagka umikot na yung blender, ay talaga namang mapapaikot ka talaga doon sa loob. Now, tingnan po natin, meron tayong anim na puntos mula po dito sa text na ating pong binasa kanina. No? So, gamitin po natin yung acronym na SHIELD. S-H-I-E-L-D. SHIELD. Ibig sabihin, sanggalang. Letter S. Ang Panginoon, maaari tayong magkubli. Shelter of God's tender care. Ito po ay napaka-importante na ating pong lubos na maintindihan. Maaari po tayong makakuha ng kanlungan. No? Dahil ang ating Panginoon, siya ang kanlungan natin at siya po mag-aaruga sa bawat isa. Okay? Letter H, hidden under His wings. No? Nakatago tayo sa ilalim ng kanyang mga pakpak. No? Yan po ang isa sa mga puntos na makikita po natin dito sa text. Pangatlo ay invitation to trust, no? Inaanyayahan tayo na ating Panginoon na magtiwala sa Kanya. Letter E, enduring truth as defense. Yung katotohanan
na mababasa po natin sa banal na kasulatan, ito po, no, ang tanggulan po natin. Dahil ang katotohanan niya, ito ang nagpapalaya sa atin. Letter L, lasting protection on every side, no, pangwalang hanggan na proteksyon sa bawat panig. Maari kasi minsan, no, kaharap natin yung problema. Pero meron palang dumadating na problema sa likod natin, hindi natin alam. Pero kapag tayo ay nasa ating Panginoon, protektado tayo, no? Protektado tayo sa bawat panig, front, back, left, and right, no? We will be protected. And panghuli, yung letter D, dwelling securely in God's presence. Maaari tayong manirahan na ligtas sa proteksyon ng ating Panginoon. So ito po yung ating pong 6 na puntos. At tandaan po natin yung shield. So isa-isahin po muna natin ulit. Ano naman yung letter A? Point 1, letter S. Shelter of God's tender care. Ang sabi po dun sa text, He shall cover thee with His feathers. No? Sasapawan ka ng kanyang mga balahibo. No? Ang larawan po na ito ay maaari natin sabihin parang isang ibon, no? Inahin na meron siyang mga sisiw na kanya pong pinagtatanggol sa ilalim, no? Ilalim ng kanyang pakpak, no? So, maaaring ma-imagine niyo po siguro ang isang manok na meron siyang mga sisiw at ito po ay kumakain sila. Pag merong dumating na danger, anong nangyayari? Yung nanay o yung inahin, kanya pong binubuka yung kanyang pakpak at kanya pong pinoprotektahan yung kanyang mga sisiw. Alam nyo, ganyan din ang proteksyon ng ating Panginoong Diyos. No? Ito po ay hindi marahas. Hindi po ito parang malamig na parang walang concern. No? Ito po ay ang proteksyon ng ating Panginoon, ito po ay maamo at ito po yung personal. No? Yung pagsapaw niya, yung pag-cover niya sa atin ay nagpapahiwatig na siya po ay malapit. Tayo po ay binibigyan ng init na sa atin kung tayo man ay nilalamig, kung basa. Pag basa yung sisiw, anong nangyayari? Nagiging proteksyon nito nung sisiw. No? Ito po ay hindi basta-basta nangyayari. Ito po ay sinasadya. Okay? Commitment ito ng ating Panginoon na tayo po ay protektahan. Now, sabi po sa Deuteronomy 32:11, as an eagle stirreth up her nest. Ang isang agila, no, gising at talagang pinoprotektahan niya yung kanyang pugad. No? Hindi yan basta-basta papabayaan. Pag may dumating, halimbawa, may dumating na umakyat na ahas doon, ay talagang away po yan. No? At talagang dadalhin ng agila sa ibabaw at ibabagsak yan at mamamatay siyempre yung ahas. Sabi po sa Matthew 23:37, how often would I have gathered thy children together? No? Alam niyo po ang ating Panginoon, hinihintay lang po niya tayo na tayo po ay tumawag sa Kanya. Hinihintay niya po tayo na tayo po ay lumapit sa Kanya. No? Kaya lang minsan, because of pride, no? O kaya naman, dahil sa iniisip natin, kaya natin, no? Hindi tayo tumatawag sa Panginoon. Ang nangyayari ay kapag na tayo, yung talagang wala na, pag tayo po ay talagang nasa dulo na ng PC natin, ay saka tayo tumatawag. Alam niyo po, ito ang nagiging problema. Meron akong alam na hospital, no, doon sa Sapang Palay. Meron po isang hospital doon. Ang tawag po nila, ang bansag nila doon sa hospital, doon sa Sapang Palay, ay morgue. No? Bakit naging morgue? Kasi naman, kapag ang dumating daw yung doon, yung mga pasyente, hindi na daw nabubuhay, namamatay na daw. No? Pero alam niyo po, meron akong kakilala. Meron tayong isang nurse na miyembro po natin doon. At doon po siya napadpad, parang doon siya nagtrabaho. Dahil nagtatrabaho siya sa government, parang nai-assign siya doon ng 1 taon. No? At doon sa emergency, doon po siya nai-assign. Alam niyo po ang kanyang sinabi sa akin, actually, magagaling ang mga doktor doon. Galing po kasi sa PGH ang mga doktor at talagang nahasa yung mga doktor. Ang problema po,
ay yung mga dinadalang pasyente doon ay halos DOA na or hindi na talaga mabubuhay. Halimbawa, saksak, no? 10 saksak, paano pa mabubuhay? At dadalhin doon yung talagang naghihingalo na yun talagang isang ano na lang hindi pumipirma pa. Parang ganun po no? Kaya ang sabi nila, hindi ito morgue. Kumaga, hindi pipitsugin yung mga doktor dito. Ang nangyayari lang, ang dinadalang mga pasyente doon ay wala na talagang pag-asa. Ano pang gagawin ng doktor? Kahit gaano pa kagaling yung doktor, kapag isang hinga na lang, pagdating doon, emergency, isang hinga na lang nung pasyente patay na. Ano mangyayari? Dead on arrival na yon, no? So, ito po ay hindi po ang Panginoon na hindi po ganito. No? Hindi po dapat na tayo ay lalapit sa ating Panginoon kapag walang-wala na tayong pag-asa. Minsan ganyan ang nangyayari. Saka tayo tumatawag sa ating Panginoon. Kapag wala na tayong pag-asa. Pero ang maganda po dito ay walang imposible sa ating Panginoon. Maari pa rin tayong tulungan, maari pa rin tayong iangat ng ating Panginoon doon sa ating pong naging problema at samahan tayo at bigyang solusyon ang mga problema po natin. Sabi po sa Steps to Christ, page 53. Okay? The love of God is manifested in His tender care for His children. Pag-ibig daw ng ating Panginoon, ito po ay naiihayag, no, sa pag-aaruga niya sa kanya pong mga anak. Kaya kapag tayo po ay natatakot, tayo po ay tumakbo sa ating Panginoong Diyos. Hindi po siya malayo. Siya po ay malapit. Yung kaligtasan ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Jesus. Okay? So, yung pangalawang puntos, letter H, no? Hidden under His wings, no? Sa ilalim po ng kanyang mga pakpak, no? Tayo po ay magtitiwala. Sabi po doon sa text, and under His wings shalt thou trust. Alam niyo po, sa pakpak na ay, yung pakpak, ito po ay sumasagisag, no? Sa proteksyon, no? Laban po sa bagyo at sa mga kaaway, no? Tayo lumalago yung pagtitiwala po natin pag pinili po natin na sumailalim, no, doon sa pag-iingat ng ating Panginoon. Yung pangako po niya, proteksyon, no? Ito po ay nananatili, hindi po tayo nagiging palaboy, hindi po ito parang option lang o minsan-minsan lang. Ang proteksyon ng ating Panginoon, tuloy-tuloy. Wala po itong katapusan. Okay? Sabi po sa Psalm 51:7, Yea, in the shadow of thy wings will I make my refuge. No? Ito naman ang sinasabi ni David na sana po ipamalas po natin sa ating Panginoon na tayo po, no, ay mangangako na sa ilalim ng pakpak ng ating Panginoon, manganganlong tayo. No? Sabi naman sa Ruth 2:12, a full reward be given thee under whose wings thou art to trust. Kaya naman, may gantimpala kapag tayo ay nasa ating Panginoon. Kaya wag po na tayo umasa sa iba. Tayo po ay patuloy na lang humawak sa ating Panginoon dahil ang kaligtasan ay nasa Kanya. Ang kapayapaan, kapahingahan at kapangyarihan ay makikita kapag tayo ay pumapailan lang sa pakpak ng ating Panginoon, sa pag-aaruga ng ating Panginoon. Alam nyo, kapag tayo mananatili sa ating Panginoon, sa magitan po ng panalangin po natin, yung pagsunod po natin, pagbabasa ng banal na kasulatan, lumalalim po yung pagtitiwala natin. At tayo po ay nananatiling tapat sa Kanya kapag lubos natin siyang nakikilala. Okay? At ang pangatlong puntos, letter I, invitation to trust, not fear. Okay? Sabi po dun sa text, shalt thou trust. No, ikaw ay magtitiwala. Alam niyo po yung protection ng ating Panginoong Diyos, nangangailangan po ito ng pagtugon. No? Dahil tayo inanyahan ng ating Panginoon, ano yung magiging tugon? Maaring dalawa, ayaw ninyo or gusto ninyo. No? Kaya nga ang ating pong encouragement sa inyo ay gustuhin nating magtiwala sa ating Panginoon. Dahil kapag tayo nagtitiwala sa araw-araw na pangapasya po natin, lalo po tayong naiaalis ng ating Panginoon sa mga panganib. No? Humihina o nawawala yung takot po natin. At tayo po ay nakakagawa ng mga imposibleng mga bagay na tayo mismo naiisip natin na hindi ito magagawa kung hindi tayo tutulungan ng ating Panginoon.
Sabi po sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all thine heart, no? Magtiwala po tayo sa ating Panginoon ng buong puso. At sabi pa sa Isaiah 26:3, thou wilt keep him in perfect peace. Ang ating Panginoon rin naman ay papanatilihin tayong nasa kapayapaan. Kaya nga, tayo po ay lumakad. Kapag lumakas, ang pananampalataya po natin, pag ating pinapractice, kapag ating pong nag-exercise, no, sa line-exercise natin yung pagtitiwala, ang ating Panginoong Diyos, laging nandyan. Handang-handang alisin tayo sa panganib o bigyan ng solusyon ng ating po mga kinakaharap. Kaya palitan po natin yung pagkabalisa po natin ng pagtitiwala. Sumunod tayo sa kapayapaan ng ating Panginoon sa magitan po ng pagtitiwala dahil ang ating Panginoon ay mag-aaruga sa atin. Okay, ang sunod na puntos po, point 4, letter E, enduring truth as our defense. No? Sabi po dun sa text, His truth shall be thy shield. Ang katotohanan ang magiging kalasag natin. Alam niyo po, yung katotohanan ng Diyos, ito po ang actually nagproprotekta po sa atin sa laban sa mga panlilinlang, no? At mga takot. Bakit? Kapag alam mo yung totoo, hindi ka po kakabahan. Halimbawa, ikaw ay nakarinig, no, ng balita na yung anak mo ay nasa peligro. Pero nakita mo naman at tumawag sa iyo yung anak mo na wala siya sa peligro, nandun siya sa school at nandun sa loob, nagkaklase sila. So, matatakot ka pa ba? Hindi ka matatakot kasi alam mo yung katotohanan na yung anak mo nandun safe. Hindi po siya nasa peligro. Kaya ganun din, patatagin po natin ang ating pong mga sarili sa katotohanan na nakikita po natin sa banal na kasulatan upang hindi po tayo malinlang ng mga kasinungalingan ng kaaway. Ang pangako po ng ating Panginoong Diyos, no, pagkatiwalaan po natin dahil ito ay mangyayari ngayon hanggang sa hinaharap. So John 17:17, thy word is thy truth. Hindi tayo aasa doon sa mga sinasabi ng mga tao. Aasa po tayo doon sa sinasabi ng ating Panginoon. Ephesians 6:16, taking the shield of faith, no? Ating pong panghawakan ang kalasag ng pananampalataya. Alam niyo po yung salita ng ating Panginoong Diyos, yan po yung kalasag natin laban sa mga pag-atake ng kaaway. Kaya kilalanin po natin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Yung katotohanan na makikita po natin sa pagbasa ng kanyang banal na kasulatan. Ito po ang ating pong panghawakang palagi. At hindi ho tayo mawawala ng pag-asa. At ang panglima, sa ating pong acronym, no, ay letter L, no, lasting protection, front and back. Ito pa ang maganda, no. Sabi po ni panangga ang ating Panginoon and buckler. Alam niyo po yung buckler, ito po ay isang maliit na kalasag para sa malapitang labanan. Alam niyo po yung protection ng ating Panginoong Diyos ay malawakan at detalyado, no? Sumasaklaw po sa lahat ng panig ng ating pong buhay, front, back, left and right, no? Walang bagay ang makakagulat sa ating Panginoon. Sa Psalm 33:3, thou, O Lord, art a shield for me. No? Ang ating Panginoon, siya ang ating pong kalasag. Ang sabi pa sa Isaiah 54:17, no weapon that is formed against thee shall prosper. No? Wala daw pong sandata na nabuo laban sa ating Panginoong Diyos ang magtatagumpay. Kaya nga, ano man ang kinakaharap po ninyo, kahit ito pa yung parang napakagaling, no, nakaaway. Kapag tayo ilingatan ng ating Panginoon, talaga ang shield ng ating Panginoon ay mararanasan po natin. At tayo po ay isasanggalang ng ating Panginoon sa mga panganib. Ipagkatiwala po natin ang ating mga sarili sa ating Panginoong Diyos. Maging lantad man tayo sa mga banta, ganap tayong ipagtatanggol ng ating Panginoon. At ang panghuli, sa ating pong acronym,
Letter D, dwelling securely in God's presence. No? Alam niyo po, yung protection na nararanasan po natin, ay ito po ay mananahan sa atin. Hindi po ito parang dumalaw lang. No? Ito po ay mananahan kung tayo ay laging mananahan din sa ating Panginoon. No? Para lang po yung yes or no. No? Ang laging tanong ng ating Panginoon sa atin, gusto mo ba akong makasama? Yan, o. Ang sagot natin, yes or no. Okay? Kapag sinusunod natin ang mga tagubili ng ating Panginoon, ibig sabihin, yes, we want to be with you, Lord. Okay? Kapag no, ibig sabihin, ayaw. No? Alam niyo po, ang Panginoon ang umaalis. No? Kung ayaw natin sa Kanya, aalis ang ating Panginoon. Now, hindi po ito katulad ng magulang. Halimbawa, sabi ng tatay, no? Kung gusto mong manatili sa tahanan na ito, no? Kailangan mong sumunod sa aking mga utos. Kung ayaw mo, lumayas ka na. Ganyan ang mga dialogue sa mga, ito yung mga dialogue sa mga teleserye, no? Yung mga ganyan. Pero alam niyo po, no? May katotohanan din ito. No? Kapag tayo ay mananatili at sumusunod sa ating pong mga magulang, proprotektahan tayo ng magulang natin. Ibibigay yung mga pangangailangan natin. Ganon din sa ating Panginoon. No? Kung ayaw natin sa ating Panginoon, parang tinataboy natin yung presensya ng ating Panginoon. Tinataboy natin yung proteksyon ng ating Panginoon. Siyempre, hindi na tayo mapoprotektahan. Okay? Hindi na tayo may aalis doon sa lugar kung saan may peligro. No? Dahil malayo ang ating Panginoon, iniwanan natin ang ating Panginoon. No? Kaya nga dito po sa Psalm 91, nananahan pa rin yung pangako ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay maaari nating tamasahin. No? At gawin po natin na tayo po ay secured kapag tayo ay nasa ating Panginoon. There is security, no? Sa relationship natin sa ating Panginoon. Sabi po sa Psalm 91:1, He that dwelleth in the sacred place. No? Kung tayo ay mananatili doon sa sacred place at hindi tayo aalis, ibig sabihin, safe tayo. Ganon din po, doon sa mga bunker. No? Kapag kayo ay pumunta doon sa bunker at nagtago kayo doon, kahit ano pang gera ang mangyari doon, sumabog ang mga kung ano, no, safe kayo doon sa bunker. Pero kapag kayo ay lumabas ng bunker, no, pag may hinagisan kayo ng granada, talagang mamamatay kayo. Pag may sundalo doon na binaril kayo, talagang tatamaan kayo. Ganon din sa shelter. No? Pag may tornado, kapag nasa labas kayo noong shelter, pag umakyat kayo mula doon sa basement, madadala kayo ng hangin. No? At baka kung saan kayo mapadpad. Pero kapag kayo ay nandun sa shelter, siyempre, safe kayo. Ganon din sa ating Panginoon. Kailangan tayo ay manatili sa ating Panginoon. Ang sabi nga niya doon sa John 15:4, abide in me, no? Manatili kayo sa akin. Alam niyo po, tangi na ang namumuhay na malapit sa ating Panginoon at nakaugnay sa ating Panginoon ay makakatamasa ng proteksyon na kanyang ibibigay. Kaya gawin po natin, no? Gawin po nating tahanan, no, ang Panginoon. Okay? Hindi po lamang ito sa pag merong mga problema, no? Araw-araw po, no, ating pong tayo po ay makipag-ugnayan sa ating Panginoon. At ito po ay may magandang bunga sa ating pong buhay. Kaya dito po sa awit 91:4, ito po ay nagbibigay ng kapangyarihan na pangako sa atin sa panahon po ng takot. No? Tandaan po natin yung acronym SHIELD. No? Ating Panginoon, siya ang magiging sanggalang po natin. Okay? Letter S, sabi po dito, SHIELD, shelter, no? Of God's tender care. No? Kanlungan natin ang ating Panginoon sa kanyang pag-aaruga na mararanasan po natin ang kasiyahan at kapayapaan. Letter H, hidden under His wings. No? Gaya po ng isang inahin, no? Kanya pong pinoprotektahan yung kanyang mga sisiw o kaya yung kanyang mga inakay. Yan. Letter I, invitation to trust. May paanyaya ang ating Panginoon.
na tayo po ay magtiwala sa Kanya. And letter E, enduring truth as defense, no? Walang kupas, na katotohanan bilang tanggulan. Letter L, lasting protection on every side. Kahit saan man ang manggaling ang mga problema, poprotektahan tayo ng ating Panginoon. And letter D, panghuli, dwelling securely in God's presence. Tayo po ay manahan, no, sa ligtas na presensya ng ating Panginoon Diyos. Alam niyo po, maaring mangalit ang bagyo, no? Ngunit kung ang sisiw ay nasa ilalim ng pakpak ng inahin, mananatili po itong kalmado. Ganun din sa ating Panginoon. Ano mang bagyo ang ating pong kaharapin, tiyak, meron tayong proteksyon. Kapag tayo tumakbo sa Kanya, magtiwala po tayo sa Kanyang katotohanan, magpahinga tayo sa ilalim ng pakpak ng ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon, siya ang ating sanggalang. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal Diyos na nasa mga langit. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral ng inyong banal na salita. Ang hiling po namin, samahan kami sa buong maghapon na ito at kung kayo naman ay haharap sa mga problema, alam po namin, kayo ang magsasanggalang. Kaya po Panginoon, nagpapasalamat kami. Tinataas po namin ang aming papuri at pasasalamat sa inyong banal na pangalan. Tanggapin po kami ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.